Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng mga bukirin at kabundukan, naninirahan ang pamilyang Santos. Hindi sila mayaman, ngunit kilala sila sa pagiging masipag at mabubuting tao. Ang kanilang maliit na kubo ay nakatayo sa gilid ng isang malawak na lupain na minana pa ng kanilang mga ninuno. Ang haligi ng pamilya ay si Mang Ricardo Santos, isa siyang magsasaka na buong buhay na nagtrabaho sa ilalim ng init ng araw upang mabigyan ng pagkain ang kanyang asawa na si Aling Elena at ang kanilang 3 anak na sina Marco, Lina at Ben. Sa loob ng maraming taon, nagtanim si Mang Ricardo ng iba't ibang pananim. May panahon na palay ang kanyang itinanim, minsan naman ay mais at gulay. Ngunit dahil sa pabago-bagong panahon at mababang presyo ng ani, madalas na kulang ang kanilang kinikita. Dumarating ang mga gabing iisa lamang ang kanilang ulam at kailangan nilang pagkasyahin ang kaunting pagkain para sa buong pamilya. Gayunpaman, hindi kailanman nawala ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Isang umaga, habang naglilinis si Mang Ricardo ng lumang baul na naiwan ng kanyang yumao na ama, may nakita siyang lumang mapa at isang kupas na sulat. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang sulat ay isinulat pa ng kanyang lolo maraming dekada na ang nakalipas. Nakasaad doon na sa pinakadulong bahagi ng kanilang lupain ay may isang tubuhan na hindi dapat pabayaan kailanman. Nagtaka si Mang Ricardo. Hindi niya alam ang tungkol sa tubuhang iyon dahil matagal nang natabunan ng damo at ligaw na halaman ang bahaging tinutukoy sa sulat. Mas lalo siyang nagtaka nang mabasa ang huling bahagi. Nasa tubuhang iyon ang biyayang mag-aangat sa ating angkan. Ngunit tandaan, ang biyaya ay para lamang sa pusong marunong magpasalamat. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Hindi niya alam kung dapat niya itong paniwalaan o hindi. Nang gabing iyon, ibinahagi niya ang natuklasan sa kanyang pamilya. Tahimik silang nakinig. Si Marco, ang panganay na anak, ay agad na naging interesado. Kung may tubuhan nga roon, baka pwede nating linisin at taniman muli, tumango si Mang Ricardo. Wala namang mawawala kung susubukan natin. Kinabukasan, sama-sama silang nagtungo sa pinakadulong bahagi ng kanilang lupain. Halos hindi na nila makita ang dating daan dahil sa kapal ng mga damo. Buong araw silang naglinis. Habang tumatagal, unti-unting lumilitaw ang lumang taniman. Nakita nila ang mga bakas ng mga tanim na tubo na matagal nang natuyo. Sa gitna ng lugar ay may nakatayong matandang puno ng balete. Napakalaki nito at tila kasintanda ng mismong baryo. Sa paanan ng puno ay may malaking batong kalahating nakabaon sa lupa. Napansin ni Lina ang kakaibang ukit sa ibabaw nito. Mukhang simbolo iyon na hindi nila maunawaan. Ngunit hindi nila ito gaanong pinansin. Mas mahalaga sa kanila ang maibalik sa ayos ang lupain. Lumipas ang ilang araw ng paglilinis. Nang maging maayos na ang lugar, nagpasya si Mang Ricardo na magtanim muli ng tubo. Ginamit nila ang kaunting ipon upang makabili ng mga punla. Bagaman kapos sa pera, puno sila ng pag-asa. Araw-araw nilang inalagaan ang bagong tanim. Dinidiligan nila ito at inaalis ang mga damong tumutubo sa paligid. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang umusbong ang mga bagong tubo. Ngunit may isang bagay na agad nilang napansin. Mas mabilis lumaki ang mga tubo sa bahaging malapit sa matandang balete. Habang ang ibang bahagi ng bukid ay karaniwang tumutubo lamang, ang mga halamang naroon ay tila doble ang bilis ng paglaki. Nagtaka si Mang Ricardo ngunit inisip niyang baka mas mataba lamang ang lupa sa lugar na iyon. Lumipas pa ang mga buwan. Dumating ang panahon ng pag-aani. At doon, nagsimulang mangyari ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Ang mga tubo mula sa bahaging malapit sa balete ay hindi lamang mas matangkad, mas matataba rin ang mga ito. Mas mabigat, mas matamis. Nang dalhin nila ang ani sa pamilihan, namangha ang mga mamimili. Hindi nila maipaliwanag kung bakit napakataas ng kalidad ng mga tubo.
Dahil dito, mabilis na naubos ang kanilang paninda. Mas mataas din ang presyo na kanilang nakuha. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakauwi ang pamilyang Santos na may malaking ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi man sila naging mayaman agad, sapat ang kanilang kinita upang mabayaran ang ilang utang at makabili ng mas maraming pagkain. Nagpasalamat sila sa Diyos para sa biyayang kanilang natanggap. Ngunit hindi nila alam na iyon pa lamang ang simula. Sa ilalim ng matandang balete, nakatago ang isang lihim na matagal nang naghihintay na muling magising. At habang patuloy na lumalago ang kanilang tubuhan, unti-unti ring lumalapit ang mahiwagang kapalarang nakatali sa lupang minana ng kanilang mga ninuno. Matapos ang matagumpay nilang unang ani, nagkaroon ng panibagong sigla ang pamilyang Santos. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakapagtabi sila ng kaunting ipon. Hindi na nila kailangang mangutang para lamang makabili ng pagkain o mga pangunahing pangangailangan. Tuwing umaga, mas maaga nang bumabangon si Mang Ricardo upang tingnan ang kanilang tubuhan. Hindi pa rin niya maunawaan kung bakit napakaganda ng tubo sa bahaging malapit sa matandang balete. Marami ng taon ang lumipas, ngunit walang sino man sa baryo ang nagkaroon ng ganitong uri ng ani. Isang araw, habang naglalakad siya sa gitna ng tubuhan, napansin niyang tila mas luntian ang mga dahon sa paligid ng balete kaysa sa ibang bahagi ng bukid. Parang may kakaibang sigla ang lupa. Hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Sa kanyang isip, sapat nang malaman na mabunga ang kanilang lupain. Samantala si Marco naman ay nagsimulang magplano kung paano pa nila mapapalawak ang kanilang taniman. Nakikita niya ang pagkakataong unti-unting makaahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Isang hapon, habang nagbubungkal siya ng lupa malapit sa matandang balete, tumama ang kanyang pala sa isang matigas na bagay. Napaatras siya. Hindi ito karaniwang bato. Muli niyang hinukay ang paligid. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw ang isang lumang kahungyari sa kahoy. Makapal ang lupa at ugat na nakabalot dito. Agad niyang tinawag ang kanyang ama. Dumating sina Mang Ricardo, Aling Elena, Lina at Ben. Sama-sama nilang pinagmasdan ang natagpuan. Maingat nilang nilinis ang kahon. Makikita ang mga ukit sa takip nito. Pareho ang mga simbolo sa mga ukit na nakita nila noon sa malaking bato sa paanan ng balete. Dahan-dahang binuksan ni Mang Ricardo ang kahon. Laking gulat nila nang makita ang laman. Hindi ito puno ng ginto o alahas. Sa halip, mga lumang kasulatan, isang kwaderno at ilang pirasong kakaibang bato ang naroon. Bagaman nakadama sila ng kaunting pagkadismaya, agad nilang sinuri ang mga dokumento. Ang kwaderno ay pag-aari pala ng isa sa kanilang mga ninuno. Nakasaad dito ang kasaysayan ng kanilang lupain. Ayon sa mga pahina, maraming henerasyon na ang nakalipas ay may isang matandang lalaki na nagligtas sa isang estrangherong sugatan sa kagubatan. Sa loob ng maraming linggo ay inalagaan niya ang estranghero hanggang sa ito ay gumaling. Bilang pasasalamat, ibinigay ng estranghero ang ilang buto ng tubo at pinayuhan siyang itanim ang mga ito sa lupang malapit sa balete. Sinunod niya ang payo. Hindi nagtagal, naging napakabunga ng kanilang taniman. Dahil dito, umunlad ang kanilang pamilya. Ngunit may bilin ang estranghero. Huwag kailanman gamitin ang biyaya para manlamang ng kapwa. Huwag hayaang manaig ang kasakiman. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang pagtulong sa nangangailangan. Tahimik na nagbasa si Mang Ricardo. Parang may kakaibang bigat ang mga salitang iyon. Habang binabasa niya ang mga sumunod na pahina, may isa pang bagay na kanyang natuklasan. May tala roon tungkol sa isang lihim na bukal sa ilalim ng lupa. Ayon sa kwaderno, ang tubig mula sa bukal ang dahilan kung bakit natatangi ang mga tubo sa bahaging iyon. Ngunit hindi malinaw kung saan eksaktong matatagpuan ang bukal. Naging interesado si Marco.
Kung matatagpuan nila ang bukal, baka lalo pang gumanda ang kanilang ani. Ngunit nag-ingat si Mang Ricardo. Ayaw niyang magmadali. Sa halip, ipinagpatuloy nila ang kanilang normal na gawain. Lumipas ang ilang linggo, patuloy na umuunlad ang kanilang tubuhan. Nagsimulang mapansin ng ibang magsasaka ang pagbabago sa buhay ng pamilyang Santos. Unti-unting kumalat ang balita. May ilan na natuwa para sa kanila. Ngunit mayroon ding nagsimulang mainggit. Isa sa kanila ay si Victor. Isa siyang mayamang negosyante na kilala sa pagiging sakim. Marami na siyang nabibiling lupain sa paligid ng baryo. Nang marinig niya ang tungkol sa pambihirang ani ng pamilyang Santos, agad siyang naging interesado. Isang araw ay nagtungo siya sa kanilang bahay. Magalang siyang sinalubong ni Mang Ricardo, ngunit agad niyang napansin ang kakaibang tingin ng bisita sa kanilang lupain. Matapos ang ilang usapan, inilahad ni Victor ang tunay niyang pakay. Nais niyang bilhin ang bahagi ng lupang kinaroroonan ng tubuhan. Nag-alok siya ng malaking halaga. Halagang hindi pa kailanman nahawakan ng pamilya. Saglit na natahimik si Mang Ricardo. Napakalaking pera nito. Sapat upang makapagpatayo sila ng malaking bahay at magkaroon ng komportableng buhay. Ngunit habang nakatingin siya sa malawak na tubuhan, naalala niya ang mga salita sa kwaderno ng kanilang ninuno. Ang lupang ito ay higit pa sa isang pag-aari. Bahagi ito ng kanilang kasaysayan. Bahagi ito ng kanilang pagkatao. Magalang niyang tinanggihan ang alok. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Victor. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Ngunit ngumiti pa rin siya bago umalis. Pagkaalis ng negosyante, nakaramdam si Mang Ricardo ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Parang may paparating na pagsubok. Samantala, noong gabing iyon, muling binasa ni Lina ang kwaderno. May isang pahina na dati nilang hindi napansin. Nakatupi ito sa pinakadulo. Nang buksan niya iyon, may nakita siyang lumang guhit. Isa itong mapa. At sa gitna nito ay may markang tumuturo sa isang lugar sa ilalim mismo ng matandang balete. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Agad niyang ipinakita ito kina Mang Ricardo at Marco. Matagal nila itong pinag-aralan. Hindi sila sigurado kung ano ang kanilang matatagpuan. Ngunit isang bagay ang malinaw. May lihim na nakabaon sa ilalim ng matandang puno. At ang lihim na iyon ay maaaring magpabago hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa buong baryo. Kinabukasan matapos nilang matuklasan ang lumang mapa, maagang nagtipon ang buong pamilyang Santos sa ilalim ng matandang balete. Bitbit nila ang kwaderno ng kanilang ninuno at ang pahinang naglalaman ng kakaibang guhit. Tahimik nilang pinagmasdan ang paligid. Sa unang tingin ay wala namang kakaiba. Pareho pa rin itong lugar na ilang buwan na nilang pinagtatrabahuhan. Ngunit ngayon, alam nilang may lihim na nakatago rito. Pinag-aralan ni Marco ang mapa. May marka itong hugis bilog na nakatapat sa malaking bato sa paanan ng balete. Iyon ding bato na una nilang napansin nang linisin nila ang dating napabayaang tubuhan. Maaaring may nakatago sa ilalim nito, sabi niya. Tumango si Mang Ricardo. Nagpasya silang siyasatin ang lugar. Buong umaga silang naghukay sa paligid ng bato. Mabigat ito at tila ilang dekada nang hindi nagagalaw. Sa tulong ng mga lubid at kahoy na ginawang pangungkit, unti-unti nila itong naiangat. Laking gulat nila nang makita ang isang makitid na butas sa ilalim. Malamig na hangin ang lumabas mula rito. Nagkatinginan silang lahat. Parang may lagusan sa ilalim ng lupa. Hindi agad sila bumaba. Nag-ingat muna sila. Nang masiguro nilang ligtas ang daan, nagsindi sila ng ilawan at dahan-dahang pumasok. Makitid ang lagusan ngunit sapat para madaanan ng isang tao. Habang lumalalim sila, lalo nilang naririnig ang mahinang agos ng tubig. Makalipas ang ilang minuto, bumungad sa kanila ang isang maliit na kuweba. Sa gitna nito ay may malinaw na bukal. Napakalinis ng tubig na tila salamin. Maging ang ilalim nito ay kitang-kita. Sa paligid ng bukal ay may mga lumang ukit sa bato. Kapareho ng mga simbolong nakita nila sa kahon at sa malaking bato.
Tahimik silang napatingin sa pambihirang tanawin. Hindi nila inaasahan ang kanilang matatagpuan. Lumuhod si Mang Ricardo at sumalok ng kaunting tubig. Malamig ito at napakasariwa. May kakaibang gaan sa pakiramdam matapos niya itong inumin. Ganito rin ang naramdaman ng iba. Hindi nila maipaliwanag, ngunit tila nakapagbibigay ng panibagong lakas ang tubig. Pagbalik nila sa ibabaw, pinag-usapan nila ang kanilang natuklasan. Naalala ni Lina ang isinulat sa kwaderno. Ayon doon, may lihim na bukal na siyang dahilan kung bakit natatangi ang lupain. Ngayon ay natagpuan na nila ito. Gayunpaman, nagpasya silang huwag muna itong ipagsabi sa iba. Hindi dahil sa pagdadamot, kundi dahil hindi pa nila lubos na nauunawaan ang kahalagahan nito. Lumipas ang mga araw. Naging bahagi ng kanilang gawain ang pagkuha ng tubig mula sa bukal upang idilig sa ilang bahagi ng tubuhan. Mabilis nilang napansin ang pagbabago. Mas naging malusog ang mga tanim. Mas makapal ang mga tangkay. Mas matamis ang katas ng tubo. Kahit ang mga halamang itinanim malapit dito ay mas mabilis lumago. Dahil dito, lalo pang dumami ang kanilang ani. Kasabay ng pagdami ng ani ay ang pagdami rin ng kanilang kita. Unti-unti nilang naayos ang kanilang bahay. Nakapagpalit sila ng bubong na dati ay tumutulo tuwing tag-ulan. Nakapag-aral ng mas maayos ang kanilang mga anak at higit sa lahat, nabayaran nila ang halos lahat ng kanilang utang. Ngunit hindi nagbago ang kanilang ugali. Nanatili silang mapagkumbaba. Patuloy silang tumutulong sa mga kapitbahay na nangangailangan. Kapag may kulang sa pagkain, nagbabahagi sila ng bahagi ng kanilang ani. Kapag may nagkakasakit, tumutulong sila sa gastusin hanggat kaya nila. Dahil dito, lalo silang minahal ng mga tao sa baryo. Subalit hindi lahat ay natutuwa. Habang umuunlad ang pamilya Santos, lalong lumalaki ang inggit ni Victor. Hindi niya matanggap na may isang simpleng magsasaka na mas mabilis ang pag-asenso kaysa sa kanya. Pinagmasdan niya ang tubuhan mula sa malayo. Ilang beses na rin siyang nagpadala ng mga tauhan upang alamin ang sikreto nito, ngunit wala silang natutuklasan. Lalo siyang nainis. Isang gabi, lihim siyang nagpulong kasama ang ilan niyang tauhan. Inutusan niya ang mga ito na bantayan ang pamilya Santos. Nais niyang malaman kung ano ang dahilan ng pambihirang ani. Samantala, walang kamalay-malay ang pamilya Santos sa mga nagaganap. Abala sila sa paghahanda para sa susunod na taniman. Isang gabi, habang naglalakad si Ben malapit sa balete, may napansin siyang kakaiba. May isang matandang lalaki na nakatayo sa ilalim ng puno. Nakasuot ito ng lumang damit at may hawak na tungkod. Hindi niya ito kilala, ngunit kakaiba ang presensya nito. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Ngumiti ang matanda. Alagaan ninyo ang biyayang ipinagkatiwala sa inyong pamilya. Nagulat si Ben. Bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang naglakad palayo ang matanda. Sinundan niya ito ng tingin. Ngunit pagdating sa dulo ng tubuhan, tila bigla na lamang itong nawala. Kinabukasan ay ikinuwento niya ito sa kanyang pamilya. Hindi alam ni Mang Ricardo kung ano ang dapat isipin. Ngunit naalala nila ang kwento sa lumang kwaderno. Ang estrangherong tumulong noon sa kanilang ninuno. Hindi kaya may kaugnayan iyon sa kanilang natuklasan? Wala silang kasagutan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang bukal sa ilalim ng balete ay hindi isang ordinaryong lihim. At habang lalo nila itong nauunawaan, lalo rin silang nalalapit sa isang mas malaking misteryong matagal nang nakatago sa kanilang lupain. Sa kabilang banda, nagsimula ng kumalaw si Victor upang makuha ang lihim na matagal na niyang hinahanap. At ang kanyang mga susunod na hakbang ay magdadala ng panganib sa payapang buhay ng pamilyang Santos. Mabilis na lumipas ang mga buwan matapos matuklasan ng pamilyang Santos ang lihim na bukal sa ilalim ng matandang balete. Habang patuloy nilang inaalagaan ang kanilang tubuhan, lalo namang gumaganda ang kanilang ani.
Naging usap-usapan sa mga karatig baryo ang kalidad ng kanilang mga tubo. Maraming mamimili ang sadyang dumarayo upang bumili ng kanilang ani. Dahil dito, unti-unting lumawak ang kanilang kabuhayan. Ngunit kasabay ng kanilang pag-unlad ay ang pagdami rin ng mga matang nakatingin sa kanilang lupain. Isa na rito si Victor. Hindi pa rin niya maalis sa isip ang katawan ng tubuhan na tila walang katulad sa buong lugar. Para sa kanya may lihim na dapat matuklasan. Araw at gabi niyang iniisip kung paano niya ito makukuha. Isang umaga, may 2 estrangherong nagpakilalang mga ngalakal ang dumating sa baryo. Magalang silang nakipag-usap sa mga tao at nagtanong tungkol sa pamilyang Santos. Hindi alam ng mga taga-baryo na sila ay mga tauhan ni Victor. Palihim nilang minamanmanan ang pamilya. Ilang araw silang nagmasid. Napansin nilang madalas pumunta sina Mang Ricardo at Marco sa bahagi ng tubuhan kung saan nakatayo ang matandang balete. Ngunit wala silang nakitang sapat na ebidensya upang malaman ang sikreto. Samantala patuloy ang masayang pamumuhay ng pamilya Santos. Hindi man sila mayaman gaya ng mga may-ari ng malalaking lupain, sapat na ang kanilang kinikita upang mamuhay ng maayos. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Ricardo sa ilalim ng balete, muli niyang binasa ang lumang kwaderno ng kanilang ninuno. May isang bahagi roon na noon ay hindi niya gaanong pinansin. Nakasulat doon, ang biyaya ng lupa ay mananatili lamang hanggat ang puso ng nagmamay-ari nito ay dalisay. Kapag nanaig ang kasakiman, unti-unting mawawala ang kasaganaan. Matagal niyang pinag-isipan ang mga salitang iyon. Pakiramdam niya ay may babala itong dala. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may paparating na suliranin. Nang gabing iyon, ikinuwento niya ito sa kanyang pamilya. Tahimik silang nakinig. Lagi nating tatandaan ang bilin ng ating mga ninuno, sabi ni Aling Elena. Hindi tayo yumaman upang maging sakim. Nandito tayo upang magtrabaho ng marangal. Tumango ang lahat. Hindi nila alam na sa mga oras ding iyon ay may mga taong nagbabalak laban sa kanila. Makalipas ang ilang araw, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Pagdating ni Marco sa tubuhan isang umaga, napansin niyang may bahagi ng kanilang taniman na tila sinadyang sirain. May mga natapakang tanim, may mga putol na tubo. Halatang hindi ito gawa ng hayop. May taong pumasok sa kanilang lupain. Agad niyang tinawag ang kanyang ama. Sinuri nilang mabuti ang lugar. Hindi naman malaki ang pinsala, ngunit malinaw na may gustong manggulo. Nabahala si Mang Ricardo. Hindi niya alam kung sino ang may kagagawan nito, ngunit nagpasya siyang huwag munang mag-akusa. Sa halip naging mas maingat sila. Nagsimula silang magbantay sa gabi. Ilang gabi ang lumipas nang walang nangyayari, ngunit isang madaling araw, habang nagbabantay si Marco, may napansin siyang 2 taong gumagalaw sa pagitan ng mga tanim. Mabilis siyang nagtago at pinagmasdan ang mga ito. Palihim nilang sinusuri ang paligid ng balete, tila may hinahanap. Nang mapansin nilang may tao sa paligid, agad silang tumakbo palayo. Hindi niya naabutan ang mga ito, ngunit nakatitiyak siyang hindi ordinaryong magnanakaw ang mga iyon. Parang may alam sila tungkol sa lugar. Kinabukasan, ikinuwento niya ang lahat kay Mang Ricardo. Doon nagsimulang mabuo ang kanilang hinala. May naghahanap ng kanilang lihim. Sa kabilang dako, lalong naiinip si Victor. Paulit-ulit siyang humihingi ng ulat mula sa kanyang mga tauhan. Ngunit wala pa rin silang natutuklasan. Dahil dito nagpasya siyang kumilos ng mag-isa. Isang gabi na maliwanag ang buwan, nagtungo siya sa lupain ng pamilya Santos. Tahimik siyang naglakad sa pagitan ng mga tanim hanggang sa makarating siya sa matandang balete. Habang nakatayo roon, may kakaiba siyang naramdaman. Parang mas malamig ang hangin sa paligid. Tumingin siya sa malaking bato sa paanan ng puno. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may nakatago roon. Sinubukan niyang suriin ang paligid. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, may narinig siyang yabag mula sa malayo.
Mabilis siyang umalis bago pa siya makita. Pag-uwi niya, lalo siyang naging kumbinsido. May lihim nga sa ilalim ng balete at determinado siyang makuha ito. Samantala, habang lumalalim ang gabi, isang kakaibang panaginip ang naranasan ni Lina. Nakita niya ang matandang balete. Sa kanyang panaginip, tila kumikislap ang mga ugat nito sa ilalim ng lupa. At sa pinakailalim ay naroon ang malinaw na bukal. Ngunit may maitim na aninong papalapit dito. Habang papalapit ang anino, unti-unting nagiging maputik ang tubig, natutuyo ang mga tanim, nalalagas ang mga dahon, at nawawala ang kasaganaan ng kanilang lupain. Nagising siya nang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maalis sa isip ang kanyang nakita. Kinabukasan ay ikinuwento niya ito sa kanyang pamilya. Tahimik silang napaisip. Maaaring panaginip lamang iyon. Ngunit sa kanilang mga puso, naramdaman nilang may babalang nakatago rito. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumalapit ang panganib sa kanilang pamilya. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang matuklasan nila ang lihim ng tubuhan, nagsimula silang magtanong kung hanggang kailan nila mapoprotektahan ang biyayang ipinagkatiwala sa kanila. Pagkatapos ng mga kakaibang pangyayaring naganap sa kanilang tubuhan, naging mas maingat ang pamilyang Santos. Hindi na nila hinahayaang walang nagbabantay sa lupain, lalo na sa bahaging malapit sa matandang balete. Gayunpaman, hindi nila maaaring gugulin ang buong araw at gabi sa pagbabantay lamang. Kailangan pa rin nilang asikasuhin ang kanilang mga pananim at iba pang gawain sa bahay. Patuloy ang pagdating ng mga mamimili mula sa iba't ibang lugar. Dahil sa mataas na kalidad ng kanilang ani, lalo pang lumaki ang kanilang kita. Ngunit kasabay nito ay lalo ring lumawak ang balitang may kakaiba sa kanilang lupain. Maraming haka-haka ang kumalat. May nagsasabing pinagpala raw ang kanilang tubuhan. May ilan namang naniniwalang may natatagong kayamanan sa ilalim ng lupa. Mayroon ding nagsasabing may sinaunang lihim na matagal nang binabantayan ng kanilang angkan. Hindi pinapansin ng pamilya Santos ang mga usap-usapan. Mas pinili nilang mag-focus sa kanilang trabaho. Ngunit hindi ganoon si Victor. Habang dumarami ang mga kwento tungkol sa tubuhan, lalo siyang nahuhumaling na malaman ang katotohanan. Isang gabi, lihim niyang ipinatawag ang isa sa kanyang pinakamatapat na tauhan. Inutusan niya itong magmanman sa paligid ng balete at sundan ang bawat kilos ng pamilya Santos. Makalipas ang ilang araw ng pagmamatyag, napansin ng tauhan ang isang bagay. May mga pagkakataong bumibisita sina Mang Ricardo at Marco sa malaking bato sa paanan ng puno. Hindi sila nagtatagal doon, ngunit malinaw na mahalaga sa kanila ang lugar. Agad itong iniulat kay Victor. Nang marinig niya iyon, nakaramdam siya ng pananabik. Sigurado siyang naroon ang sagot na kanyang hinahanap. Samantala sa bahay ng pamilya Santos, may isa pang natuklasan si Lina habang muling binabasa ang lumang kwaderno. Sa likod ng isa sa mga pahina ay may nakatagong sulat kamay na halos hindi na mabasa dahil sa katandaan. Maingat niya itong pinag-aralan. Nakalagay doon na ang bukal sa ilalim ng balete ay hindi lamang pinagmumulan ng pambihirang ani. Ayon sa isinulat ng kanilang ninuno, ang tubig nito ay bahagi ng isang sinaunang biyaya na ipinagkaloob sa kanilang angkan kapalit ng pangakong pangangalagaan nila ang lupa at ang mga taong umaasa rito. May isa pang mahalagang babala. Kung sakaling mapasakamay ng taong sakim ang lihim ng bukal, mawawala ang biyaya at maaaring mapahamak ang buong lupain. Nabahala si Lina. Agad niyang ipinakita ang kanyang natuklasan kina Mang Ricardo. Tahimik nilang binasa ang nakasulat. Pakiramdam nila ay lalo pang naging mabigat ang kanilang responsibilidad. Hindi na lamang ito tungkol sa kanilang pamilya. Nakaugnay na rin dito ang kinabukasan ng kanilang lupain. Kinagabihan, nagpulong silang lahat. Napagkasunduan nilang panatilihing lihim ang kanilang natuklasan. Ayaw nilang malagay sa panganib ang biyayang kanilang natanggap.
Ngunit sa kabilang panig ng baryo may iba ng plano si Victor. Isang gabi, kasama ang dalawa niyang tauhan, lihim siyang nagtungo sa tubuhan. Napili niya ang gabing madilim at halos walang buwan. Tahimik silang gumapang sa pagitan ng mga tanim. Nang marating nila ang balete, sinimulan nilang siyasatin ang paligid. Matapos ang ilang minuto, napansin ng isa niyang tauhan ang kakaibang hugis ng malaking bato. Mukha itong maaaring alisin. Gamit ang kanilang lakas, sinubukan nila itong galawin. Unti-unti itong umusog. Nang makita ni Victor ang maliit na lagusan sa ilalim, lumiwanag ang kanyang mga mata. Natagpuan na rin niya ang lihim. Dahan-dahan silang bumaba. Habang lumalalim sila sa lagusan, lalo silang namangha. At nang marating nila ang kuweba, natigilan sila. Sa gitna nito ay naroon ang malinaw na bukal. Tahimik na umaagos ang tubig. Tila may kakaibang liwanag itong taglay. Lumapit si Victor. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pinagmumulan ng kasaganaan ng pamilya Santos. Ngunit sa halip na paghanga, kasakiman ang kanyang naramdaman. Sa kanyang isip, kung makokontrol niya ang bukal, mapapasa kanya rin ang lahat ng biyayang dala nito. Agad siyang nag-utos. Kumuha sila ng mga sisidlan at nagsalok ng tubig. Plano niyang gamitin ito sa sarili niyang mga lupain. Ngunit habang ginagawa nila iyon, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nagdilim ang tubig ng bukal. Ang malinaw nitong anyo ay tila natakpan ng mga alon ng putik mula sa kailaliman. Napaatras ang mga tauhan. Maging si Victor ay kinabahan. Sa loob ng ilang sandali, tila naging mabigat ang hangin sa kuweba. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik din sa dati ang tubig. Hindi na nila ito pinansin. Dali-dali silang umalis dala ang kanilang nakuhang tubig. Kinabukasan, ginamit ni Victor ang tubig sa isa niyang taniman. Umaasa siyang magkakaroon siya ng parehong magandang ani tulad ng sa pamilya Santos. Ngunit paglipas ng ilang araw, walang pagbabago. Nanatiling karaniwan ang kanyang mga pananim. Hindi niya maunawaan kung bakit. Lalong sumidhi ang kanyang pagkadismaya. Hindi niya alam na ang lihim ng tubuhan ay hindi lamang nakasalalay sa tubig. May mas malalim na dahilan kung bakit nananatili ang biyaya sa pamilya Santos. At habang pilit niyang inaangkin ang hindi para sa kanya, unti-unti niyang inilalapit ang sarili sa isang kapalarang hindi niya inaasahan. Samantala nang bumisita sina Mang Ricardo sa bukal makalipas ang ilang araw, agad nilang napansin ang kakaibang pagbabago. May mga bakas ng yabag sa paligid. May mga bahagi ng lupa na tila nagalaw. Nagkatinginan sila, may ibang taong nakapasok sa lihim na kuweba. At sa unang pagkakataon, natitiyak nilang may nakadiskubre na sa kanilang sikreto. Matapos makita ang mga bakas ng yabag sa paligid ng lihim na bukal, naging mabigat ang pakiramdam ng pamilyang Santos. Alam nilang hindi basta hayop o karaniwang tao ang nakapasok sa kuweba. May isang taong sadyang naghahanap ng kanilang lihim. Tahimik na pinagmasdan ni Mang Ricardo ang malinaw na tubig ng bukal. Bagamat tila normal ang anyo nito, hindi niya maalis sa isip ang babalang nabasa nila sa kwaderno ng kanilang ninuno. Kung mapasa kamay ng taong sakim ang lihim ng bukal, maaaring mawala ang biyayang matagal ng iniingatan ng kanilang angkan. Pagbalik nila sa bahay, agad silang nagpulong. Hindi sila nag-akusahan ng kahit sino, ngunit pare-pareho silang may hinala. Naisip nila si Victor. Siya lamang ang may malinaw na dahilan upang usisain ang kanilang lupain, ngunit wala silang katibayan. Dahil dito, nagpasya silang maging mas maingat sa halip na gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Lumipas ang ilang linggo. Sa simula ay tila walang nangyaring pagbabago. Patuloy na lumalago ang kanilang mga tanim. Patuloy ring dumarating ang mga mamimili. Unti-unti nilang naisip na marahil ay hindi naman naapektuhan ang biyaya ng bukal. Ngunit isang umagay may napansin si Marco habang nag-iikot sa tubuhan. May ilang bahagi ng taniman na tila hindi kasing luntian ng dati. Hindi ito gaanong halata, ngunit para sa isang magsasakang araw-araw,
na tumitingin sa kanyang mga pananim, malinaw ang pagkakaiba. Ipinakita niya ito sa kanyang ama. Napansin din ni Mang Ricardo ang pagbabago. May mga dahong bahagyang naninilaw, may mga tangkay na hindi kasing tataba ng dati. Hindi ito dahilan upang mabahala ng husto, ngunit sapat upang sila ay magtaka. Makalipas ang isa pang linggo, dumami ang mga bahaging apektado. Unti-unting nawawala ang pambihirang sigla ng ilang tanim. Nag-aalala na ang buong pamilya. Araw-araw nilang sinusuri ang bukal. Patuloy naman itong umaagos. Malinaw pa rin ang tubig, ngunit tila may isang bagay na nagbago na hindi nila nakikita. Isang gabi, habang muling binabasa ni Lina ang kwaderno, may natuklasan siyang bahagi na noon ay hindi niya gaanong napansin. Nakasulat doon, "Kapag dumating ang panahon ng pagsubok, huwag hanapin ang sagot sa biyaya kundi sa kabutihan. Ang lakas ng bukal ay hindi nagmumula sa tubig lamang kundi sa puso ng mga nag-iingat nito." Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Hindi niya agad naunawaan ang kahulugan. Ngunit pakiramdam niya ay mahalaga ito. Kinabukasan, ibinahagi niya ito sa kanyang pamilya. Napaisip si Mang Ricardo. Sa loob ng maraming taon ng kanyang buhay, natutunan niyang may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng karunungan. Marahil ay may mas malalim na kahulugan ang bilin ng kanilang ninuno. Habang iniisip nila ito, isang malaking problema ang dumating sa baryo. Nagkaroon ng matinding tagtuyot sa mga karatig na lugar. Maraming magsasaka ang nawalan ng sapat na tubig para sa kanilang mga pananim. Ang ilan ay nagsimulang mangamba na baka wala silang maani sa susunod na buwan. Unti-unting lumaganap ang pag-aalala sa buong komunidad. Maraming pamilya ang nahirapang maghanap ng pagkakakitaan. Nang makita ito ng pamilyang Santos, hindi sila nagdalawang isip. Nagbahagi sila ng bahagi ng kanilang ani sa mga kapitbahay. Nagbigay rin sila ng mga punla at tumulong sa mga magsasakang nawalan ng pananim. Hindi nila ito ginawa upang humingi ng kapalit. Ginawa nila ito dahil alam nila kung gaano kahirap ang mawalan ng pag-asa. Labis ang pasasalamat ng mga tao sa baryo. Maraming pamilya ang natulungan nilang makabangon kahit paano sa gitna ng pagsubok. Habang nangyayari ito, may kakaibang bagay na napansin si Ben. Pagkaraan ng ilang araw ng kanilang pagtulong, tila muling sumigla ang mga bahagi ng tubuhan na dati ay naninilaw. Unti-unting bumalik ang dating luntian ng mga dahon. Mas naging matatag ang mga tangkay. Nang sabihin niya ito sa kanyang pamilya, agad nilang sinuri ang buong taniman at totoo nga. Parang bumabalik ang dating sigla ng kanilang mga pananim. Nagkatinginan sila, naalala nila ang nakasulat sa kwaderno. Ang lakas ng bukal ay hindi lamang nasa tubig. May kaugnayan ito sa kabutihan ng mga taong nag-aalaga rito. Samantala sa lupain ni Victor, kabaligtaran ang nangyayari, patuloy na humihina ang kanyang mga pananim. Marami sa kanyang mga tanim ang natutuyo dahil sa tagtuyot. Labis siyang nabigo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi gumana ang tubig na kinuha niya mula sa lihim na bukal. Sa kanyang galit, lalo niyang sinisi ang pamilyang Santos. Naniniwala siyang may itinatago pa silang mas malaking sikreto. Dahil dito, nagsimula siyang magplano ng isang mas mapanganib na hakbang. Hindi na niya nais alamin lamang ang lihim. Nais na niya itong angkinin. Habang tahimik ang gabi sa baryo, walang kamalay-malay ang pamilya Santos na may paparating na mas mabigat na pagsubok. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanilang tubuhan ang malalagay sa panganib, kundi pati ang kinabukasan ng biyayang matagal nang ipinagkatiwala sa kanilang angkan. Muling sumigla ang tubuhan ng pamilyang Santos matapos nilang tulungan ang kanilang mga kababaryo. Habang ang ibang taniman sa paligid ay nahihirapan dahil sa tagtuyot, nanatiling matatag ang kanilang ani. Hindi nila ipinagmalaki ang kanilang tagumpay. Sa halip, lalo pa silang naging mapagbigay. Tuwing may nangangailangan ng pagkain, may naiaabot silang tulong. Kapag may magsasakang nawalan ng pananim, nagbibigay sila ng mga punla upang makapagsimulang muli
Unti-unting naging inspirasyon ang kanilang pamilya sa buong baryo, ngunit habang lumalawak ang paggalang ng mga tao sa kanila, lalo namang lumalalim ang galit ni Victor. Pakiramdam niya ay nawawala ang kanyang impluensya. Dati, siya ang pinakamayamang tao sa lugar at halos lahat ay lumalapit sa kanya para humingi ng tulong o payo. Ngunit ngayon, mas maraming tao ang humahanga sa pamilyang Santos. Hindi niya iyon matanggap. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang malaking bahay, paulit-ulit niyang iniisip ang lihim na bukal. Naniniwala siyang iyon ang ugat ng lahat. Kung makokontrol niya ang bukal, babalik sa kanya ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan. Dahil dito, nagpatawag siya ng ilang tauhan. Sa kanilang lihim na pagpupulong, inilatag niya ang kanyang plano. Nais niyang bilhin ang mga kalapit na lupain sa paligid ng tubuhan ng pamilya Santos. Kapag nagawa niya iyon, mapapaligiran niya ang lupain ng pamilya at mapipilitan silang ibenta rin ang kanilang bahagi. Unti-unti niyang maisa sa katuparan ang kanyang layunin nang hindi kinakailangang gumamit ng dahas. Agad na kumilos ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng ilang linggo, bumili sila ng iba't ibang lupain mula sa mga magsasakang kapos sa pera. Hindi napansin ng pamilya Santos ang tunay na dahilan sa likod ng mga bentahang iyon. Abala sila sa kanilang mga gawain at pagtulong sa komunidad. Ngunit isang araw, habang nasa pamilyan si Marco, may narinig siyang pag-uusap. Nalaman niyang maraming lupain sa paligid nila ang nabili na ni Victor. Nabahala siya. Pag-uwi niya, agad niya itong sinabi sa kanyang ama. Tahimik na nakinig si Mang Ricardo. Alam niyang walang masama sa pagbili ng lupa kung legal naman itong ginagawa. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may mas malaking dahilan sa likod nito. Habang lumilipas ang mga araw, lalo nilang napansin ang mga pagbabago. May mga bagong bakod na itinayo sa paligid ng ilang kalapit na lupain. May mga taong hindi nila kilala na madalas mag-ikot sa lugar. At paminsan-minsan, may mga matang tila nagmamasid mula sa malayo. Nagsimula silang maging maingat. Samantala, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa ilalim ng balete. Isang gabi, nagpasya si Lina na magtungo sa bukal upang kumuha ng tubig. Tahimik ang paligid, tanging ang malamig na hangin lamang ang kanyang nararamdaman. Pagdating niya sa kuweba, agad niyang napansin ang isang bagay. Sa ibabaw ng malinaw na tubig ay may mumunting liwanag na tila mga bituin na sumasalamin kahit wala namang liwanag mula sa itaas. Napatigil siya. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganoong tanawin. Habang nakamasid siya, tila may mga larawan na lumitaw sa ibabaw ng tubig, parang mga anino ng nakaraan. Nakita niya ang isang matandang lalaki na kahawig ng kanilang ninuno. Kasama nito ang isang estrangherong may hawak na tungkod. May ipinapakita itong maliit na supot ng mga buto ng tubo. Pagkatapos ay tila naglaho ang tanawin na natiling tahimik ang bukal. Hindi alam ni Lina kung panaginip lamang iyon o isang tunay na pangitain. Ngunit malinaw sa kanyang isip ang isang bagay. May malalim na koneksyon ang kanilang pamilya sa lihim na lugar na iyon. Kinabukasan ay ikinuwento niya ang lahat. Hindi man nila lubos na maunawaan ang kanyang nakita, pakiramdam nila ay may mahalagang mensahe itong dala. Habang pinag-uusapan nila ito, may dumating na isang matandang magsasaka mula sa kabilang baryo. Matagal na itong kilala ni Mang Ricardo. Ayon sa matanda, may mga narinig siyang balitang may mga taong naghahanda upang agawin ang lupain ng pamilya Santos. Hindi niya alam ang buong detalye, ngunit pinayuhan niya silang mag-ingat. Lalong naging seryoso ang sitwasyon. Ngayon ay hindi na lamang hinala ang kanilang kinakaharap. May malinaw ng senyales na may nagbabalak laban sa kanila. Sa kabilang dako, patuloy ang paghahanda ni Victor. Sa kanyang isip, malapit na niyang makuha ang lahat ng kanyang nais. Hindi niya alam na habang lalo niyang nilalapitan ang lihim ng bukal, lalo rin niyang sinusubok ang kapangyarihang matagal ng nagbabantay rito. At sa pagdating ng susunod na ani,
magsisimulang mabunyag ang tunay na halaga ng kabutihan at kasakiman. Lumipas ang mga linggo matapos makatanggap ng babala ang pamilyang Santos tungkol sa mga balak ni Victor. Bagamat wala pa silang malinaw na ebidensya, nararamdaman nilang unti-unting lumalapit ang isang malaking pagsubok. Sa kabila nito, hindi nila pinabayaan ang kanilang mga gawain. Araw-araw ay maaga silang nagtutungo sa tubuhan. Sama-sama nilang inaalagaan ang mga tanim at pinananatiling maayos ang buong lupain. Habang papalapit ang panahon ng pag-aani, lalo namang gumaganda ang mga tubo. Mas matataas ang mga ito kaysa sa mga nakaraang taon. Mas matataba ang mga tangkay. Mas matingkad ang kulay ng mga dahon. Maging ang mga nakakatandang magsasaka sa baryo ay namamangha sa kanilang nakikita. Ngunit higit sa lahat napansin ng mga tao na hindi nagbago ang ugali ng pamilya Santos kahit unti-unti silang umaangat sa buhay. Nanatili silang mapagkumbaba. Patuloy silang tumutulong sa mga nangangailangan. Dahil dito, mas lalong tumibay ang ugnayan nila sa kanilang mga kababaryo. Samantala, abalang-abala si Victor sa kanyang mga plano. Halos mapalibutan na niya ng kanyang mga lupain ang tubuhan ng pamilya Santos. Sa kanyang isip, malapit na niyang mapilit ang pamilya na ibenta ang kanilang lupain. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan. Habang sinusubukan niyang kontrolin ang paligid, mas lalo namang nagkakaisa ang mga tao sa baryo. Marami sa kanila ang nakinabang sa kabutihan ng pamilya Santos. Marami ang natulungan sa panahon ng tagtuyot. Marami ang nakatanggap ng pagkain at punla nang sila ay mangailangan. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang usapan tungkol sa mga ginagawa ni Victor. May mga magsasakang tumangging ibenta ang kanilang mga lupain sa kanya. May mga pamilyang mas piniling manatili sa baryo kaysa tanggapin ang kanyang alok. Unti-unting nabawasan ang kanyang impluensya. Isang araw, dumating sa bahay ng pamilya Santos ang ilang magsasaka. Hindi sila humingi ng tulong. Sa halip nais nilang magpasalamat. Nagdala sila ng mga gulay, prutas at iba pang produkto bilang tanda ng kanilang pasasalamat. Natuwa si Mang Ricardo at Aling Elena, ngunit sinabi nilang hindi kailangang suklian ang kanilang kabutihan. Ngumiti lamang ang mga magsasaka. Para sa kanila, bahagi iyon ng pagkakaisa ng kanilang komunidad. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit ang mga tao sa isa't isa. Nagkaroon ng mga pagtutulungan sa bukid. Nagbahaginan sila ng mga kagamitan. Nagtulungan silang maglinis ng mga irigasyon at daanan. Muling nabuhay ang diwa ng bayanihan sa baryo. Habang nangyayari ito, may isa namang pambihirang pangyayari sa ilalim ng balete. Isang gabi, nagpasya si Mang Ricardo na bumisita sa lihim na bukal. Tahimik ang kuweba. Ngunit pagdating niya roon, napansin niyang mas maliwanag ang tubig kaysa dati. Parang may munting liwanag na nagmumula mismo sa kailaliman nito. Lumapit siya at pinagmasdan ang malinaw na tubig. At sa unang pagkakataon, may nakita siyang bagay sa ilalim. May isang maliit na kahong bato na nakapatong sa pinakailalim ng bukal. Hindi niya ito napansin noon. Nang bumalik siya kinabukasan kasama sina Marco at Lina, naroon pa rin ang kahon. Nagpasya silang kunin ito. Maingat nilang iniyahon ang maliit na kahong bato mula sa tubig. Bagamat matagal nang nakalubog, nanatili itong matibay. May mga sinaunang ukit sa ibabaw nito, kapareho ng mga simbolong nakita nila noon sa lumang kahon ng kanilang ninuno. Dahan-dahan nila itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang pergamino. May kasama rin itong maliit na medalya na yari sa kakaibang metal na hindi nila makilala. Agad nilang binasa ang nakasulat. Isa itong mensahe mula sa kanilang mga ninuno. Nakasulat doon, ang tunay na kayamanan ng lupang ito ay hindi ang ani, hindi ang tubig, at hindi ang salaping maibibigay nito. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaisa ng mga taong naninirahan dito.
Kapag nagkaisa ang komunidad, mananatili ang biyaya sa bawat henerasyon. Matagal silang natahimik, naalala nila ang lahat ng nangyari sa nakalipas na mga buwan. Sa tuwing tumutulong sila sa iba, tila lalo ring sumisigla ang kanilang tubuhan. Sa tuwing inuuna nila ang kapakanan ng komunidad, mas lumalakas ang biyayang kanilang natatanggap. Unti-unti nilang nauunawaan ang lihim na iniingatan ng kanilang mga ninuno. Hindi pala ito tungkol sa mahika lamang. Ito ay tungkol sa pananagutan, tungkol sa kabutihan, tungkol sa malasakit sa kapwa. Ngunit habang unti-unti nilang nauunawaan ang lihim ng tubuhan, si Victor naman ay naghahanda na para sa kanyang pinakamapangahas na hakbang. Naniniwala siyang malapit na niyang makuha ang lupain. At upang magawa iyon, handa siyang gawin ang anumang kinakailangan. Hindi niya alam na ang kanyang susunod na desisyon ang magpapasya sa kanyang kapalaran. At sa pagdating ng panahon ng pag-aani, haharapin ng buong baryo ang pinakamahalagang pagsubok sa kanilang kasaysayan. Dumating ang pinakahihintay na panahon ng pag-aani sa baryo. Sa lahat ng direksyon ay makikita ang mga magsasakang abala sa kanilang mga bukirin. Ngunit sa gitna ng kasiglahan, may mabigat na damdaming bumabalot sa pamilyang Santos. Alam nilang hindi pa tapos ang mga pagsubok. Sa mga nakalipas na buwan, unti-unti nilang natuklasan ang tunay na kahulugan ng biyayang ipinagkatiwala sa kanilang angkan. Ngunit kasabay nito ay lalo ring lumakas ang pagnanais ni Victor na mapasa kanya ang lupain. Patuloy niyang binibili ang mga kalapit na lupa. Patuloy niyang sinusubukang hanapin ang paraan upang mapasunod ang pamilya Santos. Ngunit sa bawat pagkakataon, nabibigo siya. Lalong lumalim ang kanyang galit. Isang gabi, nagpatawag siya ng lihim na pagpupulong kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi na siya kontento sa mga simpleng plano. Nais na niyang tuluyang makuha ang lupain. Sa kanyang isip, kapag wala ng tubuhan ang pamilya Santos, mapipilitan silang ibenta ang kanilang pag-aari. At kapag nangyari iyon, magiging kanya ang lahat. Samantala, sa bahay ng pamilya Santos, masaya nilang pinag-uusapan ang nalalapit na pag-aani. Napakaganda ng kalagayan ng kanilang mga tanim. Ito na marahil ang pinakamalaking ani sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, hindi maalis ni Mang Ricardo ang kanyang pag-aalala. May kung anong bumabagabag sa kanya. Parang may paparating na panganib. Kinagabihan, nagpasya siyang maglibot sa paligid ng kanilang lupain. Tahimik ang gabi. Ang hangin ay banayad na humahaplos sa mga dahon ng tubo. Habang naglalakad siya, may napansin siyang kakaibang liwanag sa malayong bahagi ng tubuhan. Agad siyang nagtungo roon, ngunit nang makarating siya, wala na siyang nakita. Iniisip niyang baka nagkamali lamang siya. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng lupain ay may mga taong lihim na gumagalaw. Ilang tauhan ni Victor ang pumasok sa tubuhan. May dala silang mga kagamitan at mga sisidlang may lamang madaling magliyab. Plano nilang sirain ang bahagi ng taniman upang mawalan ng malaking ani ang pamilya Santos. Ngunit bago pa nila maisagawa ang kanilang balak, may mga taong nakapansin sa kanilang kilos. Ilan sa mga magsasakang natulungan noon ng pamilya Santos ang nagbabantay rin sa paligid ng baryo. Nakita nila ang mga kahina-hinalang galaw ng mga estranghero. Agad silang nagtipon. Hindi nagtagal, dumami ang mga taong dumating upang alamin ang nangyayari. Nang mapansin ng mga tauhan ni Victor na dumarami ang mga tao, mabilis silang tumakas. Wala silang nagawang pinsala. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang balita. Maraming tao ang nagalit sa pagtatangkang sirain ang tubuhan ng pamilya Santos. Ngunit higit sa galit, nanaig ang pagkakaisa. Maraming magsasaka ang voluntaryong tumulong sa pagbabantay sa lupain. May mga kabataang nag-organisa ng mga grupo upang mag-ikot tuwing gabi. May mga matatandang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kahina-hinalang kilos sa paligid.
Sa unang pagkakataon, naramdaman ng pamilya Santos na hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang buong baryo. Samantala, labis ang galit ni Victor nang malaman niyang nabigo ang kanyang plano. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala sa kanya ang lahat. Hindi lamang niya nabigo ang kanyang layunin, nawawala rin ang tiwala ng mga tao sa kanya. Dahil sa kanyang galit, nagpa siyang personal na magtungo sa lihim na bukal. Sa kanyang isip, kung hindi niya makuha ang lupain sa legal na paraan, kukunin niya ang pinagmumulan ng biyaya. Sa kalaliman ng gabi, muli siyang bumaba sa lagusan sa ilalim ng balete. Tahimik ang kuweba. Naroon pa rin ang malinaw na bukal. Ngunit iba ang kanyang napansin. Hindi na ito kasing kinang ng dati. Parang may mabigat na katahimikang bumabalot sa paligid. Lumapit siya sa tubig. Habang nakatingin sa malinaw na ibabaw nito, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Ngunit unti-unti itong nagbago. Sa tubig ay nakita niya ang lahat ng kanyang ginawa. Ang kanyang kasakiman. Ang kanyang mga panlilinlang. Ang kanyang mga pagtatangkang sirain ang iba para lamang sa sariling kapakinabangan. Napaatras siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maunawaan ang kanyang nakita. Muli siyang sumilip sa tubig, ngunit sa pagkakataong iyon, wala na roon ang mga larawan. Sarili na lamang niyang refleksyon ang kanyang nakita. Dali-dali siyang umalis sa kuweba. Pag-akyat niya sa ibabaw, tila mas mabigat ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Hindi niya maalis sa isip ang kanyang nasaksihan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang maging tahimik. Hindi na siya gaanong nakikialam sa mga tao. Hindi na rin siya nagbigay ng bagong utos sa kanyang mga tauhan. Habang nangyayari ito, matagumpay na sinimulan ng pamilya Santos ang kanilang pag-aani. At gaya ng inaasahan, ito ang pinakamagandang ani na kanilang natanggap. Ngunit higit pa sa dami ng kanilang ani, isang mas mahalagang bagay ang kanilang natamo. Nakita nila kung paano nagkaisa ang buong baryo upang protektahan ang isa't isa. At doon nila lalong naunawaan ang tunay na kahulugan ng biyayang iniingatan ng kanilang mga ninuno. Subalit hindi pa tapos ang kwento. May isang huling kabanata na magpapasya sa kapalaran ng lihim na bukal ng tubuhan at ng lahat ng taong naging bahagi ng mahiwagang biyayang ito. Matapos ang matagumpay na pag-aani, naging masigla ang buong baryo. Ang mga tao ay puno ng pag-asa at kasiyahan, hindi lamang dahil sa magandang ani ng pamilyang Santos, kundi dahil sa pagkakaisang kanilang naranasan sa gitna ng mga pagsubok. Sa loob ng maraming buwan, nasaksihan ng lahat kung paano nagbago ang kanilang komunidad. Ang mga dating magkakanya-kanya ay natutong magtulungan. Ang mga dating nag-aagawan sa pagkakataon ay natutong magbahaginan at ang mga dating nawawalan ng pag-asa ay muling natutong mangarap. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang mahiwagang tubuhan ng pamilyang Santos, ngunit alam ni Mang Ricardo na hindi ang tubuhan ang tunay na dahilan ng kanilang tagumpay. May mas mahalagang bagay na nakatago sa likod ng biyayang kanilang natanggap. Isang umaga muling nagtungo ang buong pamilya sa ilalim ng matandang balete. Nais nilang pasalamatan ang kanilang mga ninuno para sa lahat ng kanilang natuklasan. Kasama nila ang lumang kwaderno, ang medalya at ang mga dokumentong kanilang natagpuan sa mga nakaraang buwan. Tahimik silang naglakad patungo sa lihim na lagusan. Pagdating sa kuweba, bumungad sa kanila ang malinaw na bukal. Ngunit may kakaibang bagay silang napansin. Mas maliwanag ito kaysa dati. Ang tubig ay tila kumikislap na parang salamin na tinatamaan ng sikat ng araw kahit wala namang liwanag na pumapasok mula sa labas. Lumapit si Lina. Habang nakatingin siya sa tubig, tila may mga larawan na muling lumitaw sa ibabaw nito. Ngunit ngayon ay hindi lamang siya ang nakakakita. Maging sina Mang Ricardo, Aling Elena, Marco at Ben ay nakita rin ang mga tanawin. Nakita nila ang kanilang mga ninuno. Nakita nila ang unang magsasakang nagtanim ng mahiwagang tubo. Nakita nila ang mga henerasyong nag-alaga sa lupain.
At nakita rin nila ang mga panahong muntik nang mawala ang biyaya dahil sa kasakiman at pag-aaway. Pagkatapos ay may isang huling tanawin na lumitaw. Ipinakita nito ang baryo. Mga magsasakang nagtutulungan, mga pamilyang nagbabahaginan, mga batang masayang nag-aaral, mga matatandang nabibigyan ng pag-aaruga, at sa gitna ng lahat ay ang tubuhan. Unti-unting nawala ang mga larawan, muling naging tahimik ang tubig. Ngunit naiwan sa kanilang mga puso ang malinaw na mensahe. Ang biyaya ay hindi kailanman para sa iisang tao lamang. Ito ay para sa lahat ng handang magbahagi ng kabutihan. Habang nangyayari ito, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang bahay kinahapunan. Si Victor. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng kanilang bakuran. Hindi tulad ng dati, wala ang kanyang mataas na tingin sa sarili. Wala rin ang kanyang mga tauhan. Mag-isa lamang siya. Nagulat ang pamilya Santos nang makita siya. Ngunit magalang pa rin siyang pinatuloy ni Mang Ricardo. Matagal na natahimik si Victor bago nagsalita. Sa unang pagkakataon, humingi siya ng tawad. Inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa. Inamin niya ang kanyang inggit. Inamin niya ang kanyang mga pagtatangkang malaman at ang kinin ng lihim ng tubuhan. Inamin niya maging ang kanyang mga planong sirain ang pamilya. Tahimik lamang na nakinig ang lahat. Walang nagsalita. Nang matapos siya, yumuko siya bilang tanda ng pagsisisi. Matagal na katahimikan ang namagitan. Pagkatapos ay nagsalita si Mang Ricardo. Sinabi niyang hindi na nila mababago ang nakaraan. Ngunit maaaring magsimula ang bawat tao ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Nagpasalamat si Victor. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng gaan sa kanyang kalooban. Mula noon ay nagsimula siyang magbago. Unti-unti niyang ginamit ang kanyang kayamanan upang makatulong sa komunidad. Nagpatayo siya ng mga imbakan ng ani para sa mga magsasaka. Nagpagawa siya ng mga daan upang mas madaling makapagbenta ng produkto ang mga taga-baryo. Hindi man agad nabura ang kanyang mga pagkakamali, nakita ng mga tao ang kanyang sinseridad. Lumipas ang mga taon. Patuloy na umunlad ang baryo. Patuloy ding namunga ang mahiwagang tubuhan. Ngunit napansin ng pamilya Santos na hindi na kasing pambihira ang mga himalang dati nilang nasasaksihan. Unti-unti itong naging isang normal, ngunit napakabungang taniman. Noong una ay nagtaka sila, ngunit kalaunan ay naunawaan din nila ang dahilan. Hindi na kailangan ng bukal na magpakita ng mga himala. Natupad na nito ang layunin nito. Naituro na nito ang pinakamahalagang aral sa mga taong nag-ingat dito. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Mang Ricardo ang malawak na tubuhan, napangiti siya. Naalala niya ang mga panahong hirap na hirap silang buhayin ng kanilang pamilya. Naalala niya ang lumang mapa, ang kahon, ang balete, ang lihim na bukal, at lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan. Napatingin siya sa kanyang pamilya. Masaya at nagkakaisa ang mga ito. Napatingin siya sa baryo. Masagana at mapayapa na ito. At doon niya tuluyang naunawaan ang mensaheng iniwan ng kanilang mga ninuno. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, hindi lupa, hindi pera, hindi maging ang mahiwagang bukal. Ang tunay na kayamanan ay ang pamilya, pagkakaisa, kabutihan, at ang kakayahang magbahagi ng biyaya sa kapwa. At hanggat buhay ang mga pagpapahalagang iyon, mananatiling mayaman ang puso ng bawat taong naninirahan sa kanilang baryo. Wakas.